Ah, Pagdaminan, nabigay mo yung mga talata ng ebidensya kung si Kanaan ay anak ni ano, di ba? Anak ni Naba. Hindi mo naibigay? Si Father Dennis. Naibigay ni Albert Dennis. So, naibigay na yung, yung pagkakahilera ng talata. So, gusto ko ibigay yung type pa. Wala pa kayo level ng talata. Type sa PTA, type sa Progressive Ministry. Yung natulog, si Noah, nalasing, natulog. Itong PTA, training ko sa bahay. Pwedeng nakontento ang magulang, natulog sa training, kaya may mangyaring hindi maganda sa pamilya. Not necessarily incest sa physical, pero sigurado, spiritual na immoralidad. Yung immoralidad sa spiritual, yung anak mostly nakaka-relasyon nila ay unbeliever na. Okay. Ano sa progressive ministry yung lasing at natutulog? Lahat tayo yan. Lahat ng manggagawa. Pwedeng lahat ng manggagawa kontento na sa traditional ministry. Anong traditional ministry? Makikinig lang, mag-preach, kontento na. Wala nang pa-set up sa mga pamilya. Ano ba yung set up? Kailangan sila matuto makipag-sharing. Kung may oras mamaya, bawat isa sa atin mag-interview, mag-exam, interact sa isa't isa. Yung ginagawa natin pabasa report, pasimula lang yan para magkaroon ng init sa sharing, question-answer, yung mga tao. Pag walang pabasa report, hindi lalago yung tao, parang nakikinig lang siya, tapos wala na. So, yung lasing sa progressive ministry, baka natuwa tayo, dumami tayo, o na-prosper tayo, o hindi lang tayo, kahit iba. Kahit sinong church, no? Masaya siguro siya, dumami siya, at naging prosperous siya. Bago nalasing si Noah, naging mag-uubas yan. Nung natulog si Noah, spiritually natulog. Alam mo ba talata sa Biblia na gumising? Kinuha ng saksi niyo ba para sa pamagat ng bukit? Gumising, awake. Anong talata yun? Awake. I-search mo nga. Awake. 25. Bigyan niyo ng Bible yung mga bata. At least yung mga awake na bata, bigyan pa buklat ninyo. Kahit yung malalaki, turing niyo pa rin bata. Pabuklat niyo. Yung pinakahinaw sa inyo magbuklat. Yung mas mature, uploadin niyo. Okay. Anong talata yung awake, Brother Magellan? Awake. Naalala niyo, di ba? May talata yung awake. Maraming awake. So, hayaan mo na. Kailangan magising tayo sa ating pagkahimbing spiritually. Ngayon, pag-usapan natin yung incest. Naalala niyo, may tinalakay akong incest. Si Lot, inasawa siya ng dalawang anak niya para magkaanak. Alam mo ba dumami yung bansa na yan? Yan ang bansa ng Moabites, Ammonites, and Moabites. Yung kayo anak ni Esau yun. Esau galing kay Isaac. Yung Moabita at Ammonita na magiging kalaban ng Israel. Dumami rin sila. Anong tipo ng incest? Itong incest, kung nanganak, inbreeding yan. Isulat niya to ha. Tinagalog ko na to. Kaya dapat nirecord ko pala. Para hindi na i-describe, hindi na ito. Mag-record din ako ito.
Okay. Pause mo na yung oras. Okay. Yung incest, nagdudulot ng inbreeding. I-type natin sa PTA at sa Progressive Ministry. Ang inbreeding sa PTA, makinig kayo mabuti, hindi na na-set up yung anak. So, hindi to literal na inbreeding. Kasi PTA pamilya. Hindi na-set up yung anak. Hindi na-train yung anak. Napakante ang oras ng anak. Hindi. Ang pinakamagandang halimbawa ng inbreeding, tinulong ang anak. Di ba may mga magulang ayaw nila yung anak nila mapariwara? Sinong magulang nandito ayaw nila mapariwara anak nila? Taas kamay. Pag di kayo nagtaas, lalapitan ko kayo. O, taas kamay. Lahat ng magulang na ayaw mapariwara ang anak. Okay. Ito, kasama ka. Kaya anong ginagawa ng traditional? Anong ginagawa ng traditional doon sa anak nila para hindi mapariwara? Pag sa traditional, kahit sa unbeliever, may mga mahigpit sa anak. Anong ginagawa nila sa anak nila? Ha? Defensive? Pero hindi maintindihan yung term na yun. Anong ginagawa nila sa anak nila para hindi mapahamak ang anak nila? Ha? Yan ang gawa ng progressive ito. Anong ginagawa nila sa bahay? Anong ginagawa sa anak nila? Napanood ng TV. Huwag nga na yung TV. Ay, ito. Di ba ang training natin kailangan ma-set up, magkaroon ng barkada nakikipag-sharing. Yung traditional, anong ginagawa? Napabarkada. Baliktad. Kinukulong. Kaya naglalaway yung bata lumabas. O, yan ang pinata sa akin. Ang higpit-higpit. Kaya kailangan kahit tumulong para hindi maglaway. Sabi ng isang pastor na ayaw na matayin sa pakinig sa akin. Nabawalan niya. So, pero nung dating patin sa dating study, narinig mo sabi niya, dapat pagkikutan yung bata para hindi siya maglaway sa sanlibutan. Ganito, hindi natin turo yung tradition na nakulong lang. Defensive yun eh. Ang turo natin, offensive. Di ba? Against maybe shall not reveal upon him. Tayo nasa offensive. Pag tayo na sa offensive, anong training dapat sa bata? Hindi sila maiinit dahil isi-set up natin sila. Sino nakakaintindi ng set up? Taas kamay. Ang setup, kailangan ipamarkada mo sila sa nakikipag-sharing sa Word of God. Ang daming denominasyon dyan. Pinahintulutan sila ng Diyos para maging ka-sharing ng anak mo. Hindi sa tsamba-tsamba, bahala na sila mag-tsambahan. Hindi, ikaw ang nag-setup, ikaw ang nag-arrange. Kung paano in-arrange ni Abraham si Isaac, in-arrange ng Diyos. Yung arrangement na yan, bilang magulang, obligasyon mo. Yung anak mo na marunong na makipag-usap, simulan nyo na pag-set up. Habang lumalaki sila, ang barkada nila puro sharing sa Word of God. Paglaki nila, hahanapin nila Word of God na kaibigan. Hindi nila hahanapin sa libutan, mga serpente, mga unbeliever. Nasundan niyo? So, kopyahin niya to, no? Siyempre, kung di ako naguguglat, pakopyahin niya lang sa mga bulitin. Yung inbreeding sa pamilya, hindi siya na-set up, kaya, ipapasukin niyo rin sa school. Ang gusto ng magulang na sa inbreeding, school bahay ka lang, school bahay. Pagdating ng araw, kaya na niya magtrabaho, wala na. Ang dami ng makakaibigan ng workers sa trabaho. Yung baon na dapat meron siya sa nung mula pagkabata lumaki. Walang baon. Kukunti lang baon niya. Okay, sa progressive ministry, kaya. Tagos tayo sa progressive ministry. Paano yung inbreeding sa church? Di ba tinuro ko na yung Lot saka daughters niya, nagkaanak. At yung anak na yan, naging tinik sa Israel.
Sa halimbawa naman ni Naama at ni Ham, inbreeding din yun. Naintindihan niyo? Inbreeding din yun, pareho rin. Dati, tinuro ko na si Lot at saka yung anak niya, dalawang anak niya. Ngayon, si Lot at yung dalawang anak niya, tipo ng pastor sa church na Nicolaita. Anong Nicolaita? Ayaw niya ang membro niya maset up. Paano nagkaroon ng inbreeding sa church? Yung Nicolaita mismo sa loob ng church, yun ang tingin sa tunay na mananampalataya. Kasi yan ang spirito ng paninira, yan ang spirito ng panghuhusga, yan ang spirito ng maling hatol, maling hukum. O si Lot, siya yung lalaki, tipo ng pastor. Balikan rin natin. Si Naama, babae, siya yung nanay. Si Ham, siya yung anak. Sila yung nagkaroon ng inbreeding. Dito, balikan rin natin. Dito tayo sa PDA. Anong tipo na si Naama at saka si Ham nagkaroon ng anak na si Canaan? Ito yung na-baby ng nanay, yung anak. Ayaw, minsan nanay pa yung nagtatakip sa anak. Hindi, ano lang yan. Siyempre gumagawa na excuse. Pero nagpupunta lang pala yung anak, nag-aaral lang pala yung anak. Yung pagiging malambot na puso ng nanay, naitanim niya ang lukewarm spirit sa anak, kaya magkakaroon ng immoralidad. Kung si Ham at sa si Naama, literal, spiritualize natin. Spiritually, ang nanay pwede makakontribute ng spiritual fornication sa anak. Yung magulang pa, ang nakakontribute na mag-worthy ang anak. Amen. PDA yan ang pag-iyan. Dito tayo sa progressive ministry. Nako, church na. Paano kaya? Meron ba? Meron. Di pastor dati, Nicolaita, yung Lot na halimbawa, inbreeding. Paano naman ang inbreeding kay Naama saka kay Ham? Ang inbreeding dito, hindi na sila na-set up. Nakontento na sila, na-baby rin sila. Alam niyo ba may mga churches na kontento na ang miyembro? Yan ang Laodicea age. At ang bunga, ano? Yun na rin. Lukewarmness. Yung iba, mga kapatiran, nanlamig. Yung iba, nag-immoral na. Yung iba, nag-partner na sa unbeliever. Buti kung asawa. Yung iba, hindi asawa eh. Palit-palit lang ng partner. I'm talking of girlfriend, boyfriend. So, kung si Lot, parang siya yung sa Nicolaita side, na pastor, inbreeding. Yung si Naama, sa mother side, yan yung na-lukewarm. Bakit na-lukewarm? Kasi nag-kumpiyansa na kontento na. At ito pa, pinagtakpan ng magkakapatid. Saan gano'n? Pinagtakpan ng magkakapatid. Sino nagtatakip? Yung mga hindi tumutulong. Amen. Sa pro-offensive pumong ministry. Bakit hindi tumutulong? Kasi okay na kami. Siyempre, meron akong dating tinuturuan o hindi na kailangan yan. Tingin pa nga dyan, maling aral. So naka-influence sa tao, hindi na kailangan yan. Pero dito sa laman natin, meron yan. May anti-Christ sa laman natin. Gusto ng laman natin, kung wala nang ganyan, na makinig lang kami, uwi na kami. Ano pinag-iba niya sa Katoliko? Ito, marami mga hindi Katoliko, marami ng denomination din, ganun din ha. Sabihin ko sa'yo, kahit ganun, spirito na rin Katoliko yun. Na ano? Nicolaita. Na ano? Na inbreeding. Na ano? Na Laodicea age, na lukewarm. Nagkumpiyansa, wala na silang interest. Alamin yung mga basic na mga pakayag. Mas maganda ba kay Pentecostal kung matutulong umiyak-iyak sa panalangin? Ni pagturo ng pag-iyak na panalangin sa ating anak, hindi natin ginagawa. Mga magulang, taas tayo kamay. Sino sa atin hindi gabi-gabi nakakapagpanalangin sa anak, natutulong manalangin ng anak? Taas ang kamay. Isa lang, sabihin ng ibang magulang, masipag gabi-gabi.
pinapanalangin. Oh. Sister Shirley, gabi-gabi, na-train ko sila umiyak sa panalangin? Yes or no? Ha? Gabi-gabi, ha? Pero gabi-gabi, hindi. Gabi-gabi, hindi. Hindi. Umiiyak, pinaiyak mo, hindi. Hindi. Okay. Sa hugong class, dapat patulong kayo. Ituro niyo sa hugong class, paano tayo umiyak sa Panginoon? Uy, bakit mahalaga umiyak sa Panginoon? Amen. May hinihingi ba kayo sa Panginoon? Yes. May utang pa tayo sa Panginoon? Yes. Lord. Naging hininga na tayo sa Panginoon. Amen. Nagkumpiyansa tayo. At yung pagbibaby ng magulang sa anak, minsan, yun na ang nagsira sa disiplina ng anak. Kasi masyado siya protektado sa anak. Tama naman, huwag madampuan ng damo. Pero iba naman yung ayaw mo paluin yung anak pag nagkamali. Gusto mo amu-amuin lagi. Kaya ang baby pa, ang tapak na sa'yo. Buhatin mo ko. Sino ba ito? Baby pa yan, ha? Paano pa kaya kung lumaki na? O yun ang spirito nun. Hindi niya alam yung home training na sa PTA. So, sa progressive ministry, yung Laodicea age, yan yung naging inbreeding. At ano yung nangyari sa miyembro kapatiran? Pumasok yung imarinidad. Naging tinig ba yung lahi ni Kanaan? Naging tinig din yun. Yun nga yung lahi ni Nimrod. So, naibigay na ni Dennis yung mga talata ng Genesis 9 yun. Yung tungkol sa si Kanaan ay kahilera ng mga kuya, ng mga angkel. Nabigay na ba? Nabigay na, no? O sige, hanggang dito na lang ako. Pakiscribe, ha? Pakipost nyo lahat sa Facebook. Palakpakan natin mga naman. Praise the Lord. Paki-plus lang po yung ating